One is nag-attend dito. Maganda yun. Okay? But with the things that we will learn, ang faith natin kailangan kumilos at ihanda ang church natin para tumanggap sa mga libo-libo o daang libo na papasok sa church. So that's one of the things we will talk about now. Pero balik muna tayo dito, G12. What is G12? Okay. And correct po ang mga sinabi nyo. It's about cell groups, it's about discipleship, it's about multiplication, blessing. Mas sinabi, lahat po yun tama. Pero kulang. Lahat po yun ay bahagi lang po ng G12. The reason why I asked that first, yung second question ko palagi is, how big do you want your church to be? Kasi if we say multiplication, how much are we willing to multiply? How big is our faith? So some of us, we said maybe 300, 500, 1,000, 2, 5, 10,000, 20, 30,000. Maganda po yun. Pero itong tanong ko, nasunod. Ilan po ang tao sa bayan ninyo? O kaya sa syudad ninyo? Or barangay ninyo? Ilan po ang tao doon? At hindi lang po voting population. Lahat. Halimbawa po, Quezon City. Kasi matagal po ako sa Quezon City. 2.3 million ang matao sa Quezon City. Sabihin na lang natin na may yung 0.3 na yun, 2.3 million. So 2,300,000. Alisin na lang natin yung 300,000. Sabihin na natin yung 300,000 na yun, mag-Kristiyano na yun. May 2 million pa. Halimbawa, ang goal ko ay 100,000 members. Paano naman yung 1.9 million? Kasi may 100,000 na ako eh. Bahala sila sa buhay nila. Baka pumuntang impyerno. Bahala sila sa buhay nila. See, many times when we think of church growth, we are only when we think of G12, we are only thinking of church growth. Mali po yun. Di naman mali, kulang. G12 is not about church growth. Bakit po? Dahil ang church growth, bunga lang po yun. Amen. Ng G12. Bunga lang po yun. G12 is about winning cities. Winning cities. For Jesus. So kung halimbawa po sa inyong syudad, halimbawa may 50,000 na tao, o dun sa probinsya ninyo, sa bayan ninyo, may 50,000 na tao. Dapat ang goal nyo, 50,000 din. Minimum, 50,000. Halimbawa dun sa 50,000, meron ng 5,000 na ligtas na sa mga iba't ibang mga Christian churches din. O di may 45,000 pa. Dapat kunin nyo yung lahat na 45,000 na yun. Kasi, remember, Jesus did not come simply to win people. Revelation chapter 11 says, ang sabi po ng isang anghel, and now the kingdoms of this world have become the kingdoms of our God. Ang iniisip niya, kaharian, syudad, bayan, bansa. Hindi lang tao. Hindi lang individual. Hindi lang isang fellowship. Ang iniisip niya, lahat ng tao. Tinan niyo to, ha? Meron bang tao pupuntang impyerno? Meron bang napupuntang impyerno? Yes. Meron, di ba? Meron. Many. Okay, marami. Correct. Marami pumupuntang impyerno. Here's my next question. Will ba ni Lord na sila ay pumuntang impyerno? No. Hindi, di ba? Kung hindi niya will, bakit ba sila pumuntang impyerno? Dahil matigas ang ulo? Pinili nila. Dahil pinili nila? Dahil rineject nila si Kristo? Maaari. Tama lahat po yun. Pero isipin nyo to. Kayo ba, nung pinili nyo si Kristo dahil nagusto niya nung si Kristo?
O dahil biyaya ng Panginoon at may nag-pray sa inyo? May nag-pray. May nag-pray sa inyo eh. Mama ko. Ito ngayon. Sa aking pananaw po, ang isang major na dahilan kung bakit maraming pumupuntang impyerno, marami pong mga Kristiyano, sumuko sa kanilang panalangin para sa kanila. Halimbawa po, in-invite ko si Linda, hindi pa sister, unbeliever. Punta ka sa church. Saka na lang. Next week. Oh, sis, punta ka sa church. Saka na lang, busy ako eh. Sunod na linggo. O mare, mag-church ka naman. Pero pa akong gagawin itong linggo eh. Baka next time na lang. Ilang beses ko ba i-invite siya sa church? 10? 20? 30? Hanggang kailan? Umabot lang na matatlo. Bahala siya sa buhay niya. Sin-invite ko na, ayaw eh. Tingnan nyo in-invite ko, pero hindi ko sinabi, pinag-pray ko. In-invite ko lang eh. Kaya hanggang ngayon, hindi pa ready. Bakit? Hindi natin pinapakilos ang banal na spirito eh. Holy Spirit, can you please move in our life? Baguhin mo ang puso niya para the next time pumunta sa church, pag-invite ko. Pero, hindi pwede, oh Lord si Linda, in-invite ko. Bahala ka na sa kanya. Hindi. Ikaw yung bibig. Ano ang ginawa ni Kristo nung in-invite niya tayo sa langit? Hanggang saan? Hanggang ano ang ginawa niya para lang makapasok tayo sa langit? Tinawag ko siya, ayaw eh. Next week, linapitan ko ulit. Pupunta ka sa langit. Ayaw pa rin eh. Bahala ka sa buhay mo. Paano kung ganun si Kristo? Kung si Kristo katulad natin? Thank you. Siguro walang naligtas. Di ba? Siguro walang naligtas. Pero anong ginawa niya? Hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Tayo ilang beses lang tinurn down. Bahala ka sa buhay mo. Invite ka ako ng invite sa iyo. Masunog ka sa impyerno. Many times we're like that. Kaya marami pong pumupuntang impyerno. Ang sabi ko sa Bible, ang mga unbelievers, meron silang veil. Blinded sila. Blinded. Hindi nila alam na kailangan nilang maligtas. Hindi nila alam na kailangan nilang isang tigapagligtas. Hindi nila alam na iisa lang ang daan. At ang pangalan ng daan ngayon ay Jesucristo. Akala nila pwede si Buddha, pwede si Muhammad, pwede si Allah, pwede si kung sino-sino pa. Yun ang alam nila. Pero wala eh. Bulag eh. Bulag. Tapos i-invite lang natin. Halimbawa, si Linda, hindi Katoliko. Siya ay isang Muslim. Na iba ang Diyos niya. O kaya, Budista. Na iba ang Diyos niya. O Hindu. Na 300 milyon ang Diyos niya. Tapos ngayon, sasabihin ko, punta ka sa church. Meron na ako religion eh. Okay na ako dito. So, ano nangyari? Iniwan na lang natin. Namatay. Diretso impyerno. Sineran ko siya. Hindi, in-invite mo lang eh. Hindi mo sineran, in-invite mo lang. Maski sineran mo, hindi siya tumanggap. Ano gagawin natin? Papabayaan natin? Alam nyo, the way Jesus looks at people is harvest. The Bible says He looked at the crowds. He saw the crowds, had compassion in His heart, saw that they were harassed and helpless, and that they were like sheep without a shepherd. And He said, the harvest. Nakita niya tao, pero ang tawag sa kanila, harvest. Bakit? He had compassion. He had compassion. Kaya sabi niya, the harvest is ripe, but the laborers are few. Pray, therefore,
to the Lord of the harvest that He might send out laborers. Bakit? Ang will niya, lahat maligtas. Kasi dinisenyo niya ang impyerno para sa Satanas at sa kanyang maalagad. Hindi po para sa tao. So wag na nating bintangan ng mga unbelievers, sila kasi. Hindi, tayo. Nakita niya ang harvest. Pero anong sabi niya? Pray that they might send laborers. Hindi yung pray na maligtas sila. Hindi yun ang prayer niya. Pray that we might send out laborers. Bakit? Harvest sila. Ang harvest. Halimbawa, palay. Ang harvest po, hindi sarili o kusa papasok sa storage. Di ba? O kayo inom na kayo. Pag ready na kayo, punta na kayo doon. Hindi. Kailangan lalabas ang mga workers, meron na nakadalang panggapas, di ba? At magtratrabaho. Yung mga palay, nakarelax lang. Tayong pupunta sa kanila, tayong manggagapas, tapos tatalian natin, dadalhin doon sa barn, sa church. Hindi yung, basta ikaw Sunday punta ka doon. Hindi marunong Tayo dapat. Kaya po maraming pumupuntang impyerno. Hindi po dahil matigas ang ulo nila. Maaari siguro matigas ang ulo nila, pero hindi dahil po doon Tayo po may kasalanan. Ano ang G12? It's winning cities and nations. Kung bawat isa po sa atin, ang bawat pastor, isipin niya, ako ang bahala dito sa bayan ko. Ako ang bahala dito sa syudad ko. At kung may sasabay sa akin, magtulungan tayo. Hindi, ako na dito sa Caloocan Huwag na lang ikaw Relax ka na lang dyan. Ako na lang mag-win dito sa mga tiga-Caloocan. Pero lahat tayo tiga-Caloocan. Hindi, magtulungan tayo. Bakit? It's not about kung sino mas malaking church. It's not about na dapat ako yung pinakamalaking church. Ang tawag doon, yabang. And the Bible says, God opposes the proud. See? But He gives grace to the humble. So dapat magtulungan tayo. Itong lahat tayo, tiga-Caloocan. Di magtulungan tayo. I-win natin ang buong Caloocan para masasabi natin, ni isang unbeliever meron dito. Maliban lang yung matiga-ibang syudad na dito nagtatrabaho. Dapat ganun. So anong ibig sabihin nun? Ibig po sabihin nun, hindi po tapos ang ating trabaho habang meron pang unbeliever. Yeah. Amen. Ang pag-grow ng church natin, hindi po dahil yun ang inaatupag natin. Pero dahil nagkataon, may isa pang unbeliever dito. I-disciple ko yan. Iwiwin ko yan, i-disciple ko. Nagkataon, nadagdagan yung church ko. Pero hindi dahil gusto ko lang dumami ang church ko. Ang goal ko, Amen. para magbago ang bayan. Amen. Magbagong Pilipinas. Amen. Yun ang goal ng G12. It's about nations. It's not just about church growth. Napakaliit po ng vision natin kung church growth lang po. Kahit na gano'n ka dyan. Kahit gaano kapag... Alam niyo po, one time, nagpe-pray ako. Dahil matagal na pong 150 members lang ang church ko. Umabot na po yun ng 550. Pero kumonte nung pinasa sa akin kasi magatas pa raw yung labi ko, sabi nila at that time. At natin pakikinggan ito. So, hanap ng ibang church. Lalo na yung mga matatanda, yung mga 30 anyos, 40 anyos, 50 anyos, naghanap ng ibang church. Kasi I was young I was very young pa. I was only about 30 siguro yun. And so kumonte ng kumonte. Kaya at one time, akala ko, mukhang mali atang pinasukan kong calling. Yung church growth ko, paurong. And one time, I was talking to the Lord, and in that vision, nakita ko, ang dami-daming tao, ako nagpipreach. So akala ko, conference. Tapos sabi nila, hindi, that's the church, that's your church. Wow. Hindi ko masabi kung ilang tao yun, pero marami talaga. Ang aking estimate, 100,000. Wow.
So, marami. Malaki yung lugar. And then, biglang si Pastor Mark, siguro 2 days later, sabi niya, Joe, what is your vision for your church? I said, ano ibig mong sabihin? How big? I said, I'm not sure, pero I think 100,000. Sabi niya, the Lord spoke to me and said, 100,000. O di, wow, praise the Lord. Tapos may isa pa, nag-confirm, 100,000. O di, okay, 100,000. Ngayon, last Aldersgate, si Pastor Ferdy nag-prophesy sa akin sa session niya. At nakita niya daw, sabi niya, hundreds of thousands. Ibig sabihin nun, at least 200. Kasi kung isa lang, 100. Pag dalawa, hundreds. Diba? Maring 3, maring 4. Pero minimum yan, 200,000. So ngayon, tinanggap ko na yun. 200,000, Panginoon. Then all of a sudden, bago lang, sabi ni Lord sa akin, ilan ba ang tao sa Quezon City? Or actually, San Juan. Sa San Juan, mamaya, aalamin kung ilan ang tao sa San Juan. Hindi ko pa po alam. Pero kung ano man yun ang goal ko. Kung may 700,000, ang goal ko, 700,000. Menos yung mga nasa church na. Yung mga Christian na, no? Menos yun. So kung may mga 100,000 na, di may 600 pa. Yun ang goal ko. Maging 600,000. So ngayon, sabi ni Lord, ilan ba at that time, Quezon City? Ilan ba tao sa Quezon City? I said, 2 million. I said, ang goal mo, 200,000. Paano yung 1.8? Hayaan mo na lang pumunta kay Pierre. I said, Lord, bakit? Anong ibig mong sabihin? Padadala mo dito? Sabi niya, bakit? Tatawagin mo ba? In other words, nasa akin na yun eh. Nasa akin na yun. Akala ko, yung 200,000, marami na yun. Marami kung church ang iniisip ko. Pero kung bayan, konti. Sabi ng Panginoon sa akin, you are too self-centered. Sarili mo lang iniisip mo, yung church ko. Eh, 200,000, sa totoo lang. Marami yun, di ba? Marami yun. Yeah. Pero kung halimbawa ang San Juan ay 1 million, yung 200,000, 20% lang. E paano naman yung 80%? O sabihin natin, yung isa pang 20% ligtas na. Eh may 60% pa. Anin natin yung 60%. Hayaan lang natin puntang impyerno. Hindi pwede, di ba? Bakit? Mahal din sila ni Kristo. Namatay din si Kristo para sa kanila. Meron po tayong responsibilidad. Ang G12 po ang tutulong sa atin yung sistema. Yun po ang vision. Pero yung sistema ng G12 ang tutulong sa atin upang mawin natin ang buong bayan natin. Hindi lang po, hindi ko sinabi para lumago ang church natin. Hindi. Para mawin natin ang bayan natin. Nagkataon lang dahil siguro mas masipag tayo kesa dun sa kapit church natin, mas dadami yung miyembro natin. Pero hindi dahil mas magaling tayo. Masipag lang. Masipag lang. Huwag po natin isipin mas magaling tayo sa kanila. Yes. Huwag po natin isipin na porket tayo G12, sa kanila, G na bale, diba? Na mas magaling tayo. Hindi po. Dapat magtulungan tayo. Kung makita nila, uy, Pastor, ba't ang dami niyong miyembro? Anong ginagawa niyo? Ay, si Lord. Anong si Lord? Meron tayong sistema eh. Tinutulungan tayo ni Lord. Pero meron tayong sistema. Tulungan natin sila. Ay, alam mo, Pastor, meron kaming ina-attenan. Dapat mag-attend ka. Ano ba? Church growth? Hindi. Yung church growth, bunga lang yan. Hindi natin yung goal yun. Hindi po goal yun. Nagkataon lang, dumami ang church ko. Dumami ang miyembro.
Ano ba yun? Mag-attend ka. What are we doing? We're helping. See, this is not about us. This is about the nation. We are working with God to win nations. Amen. Pero, Pilipinas muna. Bakit? Pilipino tayo eh. Kung gusto ng Panginoon i-win yung gamitin kayo para i-win ang Hong Kong, dapat Hong Kong Chinese kayo. Diba? Hindi ko sinasabi na huwag kayong pumuntang Hong Kong at mag-win the loss doon. Hindi. Kung meron kayong calling pumunta doon, edi pumunta kayo. Pero kung wala, dito tayo. Ako, pwede rin ako mag-ministry sa Amerika. Nag-aral na ako doon. Meron na kaming bahay doon. Komportable na ako doon. May ministry na rin ako doon. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Pilipino ka eh. And I said, who said so, Lord? I'm not a Filipino. Talaga, sinabi ko yun sa kanya. Sabi niya, I will send you to among your people. Nasa Amerika po ako. I will send you to among your people. I said, Lord, I am among my people. Ayoko talagang bumalik dito. Sa totoo lang po, noong 1980s. Sabi niya, no, you're not. I said, yes, I am. Sabi niya, no, you're not. Medyo nag-discussion po kami. Di po nag-away. Discussion lang. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Sabi niya, okay, here's the test. What's your favorite food? Sabi ko, adobo. Ayun, bumalik ka. Bumalik ka. Kaya po nandito ako. Adobo. 1986 po, bumalik ako. Ngayon, 2011 na po. Ni minsan, hindi pa ako bumabalik sa Amerika. Maski man lang bumisita. The Lord said, Philippines first. Amen. Ikaw ay Pilipino, ang galing mo ministry, ang inisip mo, mag-ministry sa iba't ibang mga lugar. Ito muna, Pilipino ka eh. Ang calling mo dito sa Pilipinas. Ngayon, kung i-invite ka sa ibang mabansa, sige, pwede kang pumunta. Pero balik ka dito. Pilipino ka eh. Home base. Pilipino ka. Kaya dito ako. Natuto na rin po ako mag-Tagalog. Maski pa paano, malungkot ka paminsan-minsan. Pero at least nagkakaintindihan naman tayo, di ba? Galing nga eh. Para yung masalita na mamutawi sa aking malabi. Oo naman. Akala nyo ha? Pero hanggang doon lang. So G12 is about winning nations. Cities and nations. Okay? Amen. Winning cities and nations. Not church growth. Although mag-grow ang church nyo, nag-win kayo. Yes. Nag-win. Yung iba nagpe-pray lang. Maganda yung prayer. Kailangan mag-pray. Pero nasan yung payong? Di ba? Kailangan may payong din. So nagpe-pray tayo na dumami ang church natin. Dumami ang miyembro. Nag-win ba tayo? Ay di, nagpe-pray kami. Hindi, kailangan, sabi ng Panginoon, He did not say, go and pray for the nations. Hindi. Sabi niya, go and make disciples of all nations. Hindi pa prayer. Make disciples. Pero kasama na doon ang prayer. Pero yung prayer, hindi niya sinabi, hindi niya binanggit ang prayer eh. Bakit? Kasi dapat kasama na yun. Hindi na kailangan sabihin yun. Ang trabaho natin, hindi po yung prayer. Ang trabaho natin, yung making disciples. Yun ang trabaho natin. Pero wag po natin gawin lang sa laman. Kailangan spirito. So, paano natin magagawa yun? Kailangan may prayer. Hindi na kailangan i-memorize yun. Diba? Kailangan may prayer. Otherwise, ang trabaho natin sa laman lang. Hindi natin i-invite ang banal na spirito. Hindi, Holy Spirit, diyan ka lang ha. Panoorin mo ko. Hindi ka nagkamali sa pagpili mo sa akin. Ang galing eh, no? Cum laude sa Bible school, ha? Cum laude. Masyado magaling eh. Hindi. Kailangan mas dependent tayo. Habang lumalaki ang vision natin, dapat mas mabilis tayong lumuhod. Amen. Amen. Dapat po mahinang tuhod. Ang Kristiyano, mahinang tuhod. Yung iba, sinisipa na yung tuhod, ayaw pa rin eh. Ayaw pa rin lumuhod. Di ba? Ayaw mag-pray. Hindi, kaya ko to. Kaya ko pa to.
hindi ang Kristiyano, konting ano lang, tiklop ka agad, Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon. Dapat ganun ang Kristiyano, mahina ang tuhod. Tulungan mo kami. Sa konteksto na yun, ha? Sa konteksto na yun, dapat mahina ang tuhod. Dapat mabilis tumiklop ang tuhod ng Kristiyano sa panalangin. Amen. So, ang G12 po is about winning cities and nations. Bakit? Because, remember ang reward sa parable of the talents? Oh, you were faithful, you have 10 talents, di ba? Yung 5, naging plus 5 pa. Naging 10. I will make you ruler over 10 cities, not 10 churches. Yes. Pag ruler over 10 churches, ang tawag doon, obispo. Yan. Pag ruler over 10 cities, ang tawag doon, hari. Mas matindi yung hari sa obispo. Di ba? Amen. Kasi hindi naman ibig sabihin kapag may church, lahat ng yung buong syudad, doon nag-church. Hindi na sinabi, I will make you ruler over 10 churches. 10 cities po. Ibig sabihin nun, yung mananampalataya at hindi mananampalataya, nakikinig sa iyo. Yun ang ibig sabihin nun. Can we win everyone? Maybe not. Maybe not. But that should not be a reason to give up praying. Amen. It should not be a reason to give up praying. So G12 is about winning cities and nations. Ngayon, I want us to look a little bit yung shinare ni Pastor Ver kanina. Okay. Meron po tayong tatlong system, di ba? Yung maternity system, yung home system, and school system. Okay, itong maternity system, this is where we win people. Kasi yun nga, mula one-on-one hanggang malaking net. Halimbawa, concert. May dumating na 1,000 tao, 2,000 tao, 5,000 tao. Okay? Lahat po yan, mga harvest events. Pati yung one-on-one evangelism. Okay? Harvest event rin yun. Yun nga lang, maliit. It doesn't matter whether you win 1 or 1,000. What matters is, you win. Amen. Yung plano natin na magkaroon ng 10,000 members, 20,000 members, nag-umpisa sa isa. Amen. Di po ba? Doon nag-umpisa eh. Kung hindi po ako willing mag-share sa isa, you think mag-share ako sa marami? Malamang hindi. If you're not faithful with a little, how will you be faithful with a much? Wag po natin maliitin ang one-on-one na parang sayang naman yung oras ko. Dapat maramihan. Pero alam niyo po, pag one-on-one, mas epektibo. Bakit? Personal eh. Personal yan eh. Kapag dito ka sa entablado, maaaring sabihin natin, mahal kayo ng Panginoon! Pero pwede rin sabihin, siguro siya, pero ako hindi. Sa lahat ng ginawa ko, malamang hindi. Kaya kung alam niyo po yung lumapit po kayo dito, mahal kayo ng Panginoon. So lahat lumapit, pero isa hindi. Bakit? Di niya ma-believe sa lahat ng maginawa niya na mahal pa rin siya ng Panginoon. Pero pag one-on-one yan, sabi mo, alam mo, mahal ka ng Panginoon. Wala na siyang matataguan eh. Di ba? Ako lang nandito, siguro ako yun. Pero, Brad, sa lahat ng ginawa ko, maski nga, mahal ka pa rin. Hindi. Nag-murder ako eh. Nag-rape ako. Maski na, mahal ka pa rin ng Panginoon. Sigurado ka? Sigurado. Wala, hindi siya makailag eh. Bawat ilag niya, nandyan ang kamay mo. Parang si Pacquiao. Bugbog siya sa pag-ibig mo. Amen. See? Pero kapag maramihan, pwede pang umilag yun. Pwede pang mag-hide doon sa likod ng isang tao. Mahal kayo ng Panginoon. Sila. Pero ito makasalanan tao, mukhang wala. Parang pati si Lord mahirapan sa akin. Well, it's not personal eh. Meron pong panahon para sa maramihan. Pero huwag po tayo umatras sa one-on-one. Madalas ang napansin ko, mas epektibo yun. Kaya even in church, after my message, meron po akong isang salvation call. I make them come to the front. Maski umabot sila ng 20, isa-isahin ko sila. Mabilis lang. Alam nyo? Mahal ka ng Panginoon. Ikaw rin. Ikaw mahal ka ng Panginoon. Iniisa-isa ko sila.
Maski sabihin ko, mahal ka ng Panginoon. Pero I'm pointing to each one of them. Hindi sila makailan doon. Maski umilag sila, may nakatayo sa likod nila yung nag-invite sa kanila. Umilag sila, tinamaan yung nag-invite. O ibabalik niya, sis, ikaw yun, kaibigan, mahal ka ng Panginoon. Bumalik eh. Ha? Bumalik, ganyan kasi mabala ng Pilipino eh, di ba? Pag sinuntong, bumabalik eh, galing eh. FPJ, so hindi talaga nakakapag-escape. Mas, sa akin lang po, mas epektibo yun. Maski sabihin mo, sa dami ng tao sa San Juan, 20 lang ang lumapit. Di ba, nabawasan ng 20 ang mga believers. Di ba? Nabawasan ng 20. Oh, and then may next Sunday pa. Paano kung maging 30 yan? Maski na 4, maski isa. Nabawasan pa rin ng isa. Anong ibig sabihin nun? Yung impyerno, nabawasan ng isa, yung langit, nadagdagan ng isa. Maski isa lang yan. Doon lang po nag-umpisa. See, we have to see that way. Otherwise, madi-discourage tayo eh. Preach ako ng preach, isa lang lumapit, di ba? Nabawasan pa rin ang impyerno ng isa. Ang sabi nga ng Bible, di ba? Maski isa lang. Thousands of angels. Maski isa lang. Tayo, nadi-discourage. Dahil isa lang. Hindi. Maski isa lang. Maski isa lang. So ngayon, dito sa sistema natin, okay? 3 sistema to. Maternity, kung saan pinapanganak. Home system, kung saan inaalagaan. At school system, kung saan tinuturuan. Okay? At ang magiging bunga yan, mature leader. Disciple of Christ yan. Ang disciple, disiplinado. Kaya disciple. Yung salitang disiplinado, nandun sa loob ng disciple. O yung disciple, nasa loob ng salitang discipline. Ang isang disciple po ay isang disciplined follower of Christ. Ang goal po ng discipleship, we'll talk about that when we get here, no? Pero ang goal ng discipleship is not para lang matuto siyang mag-pray, malaman niya na God is Spirit, and Jesus is the Messiah, and the Holy Spirit is a person. Bagamat tama yun, that is not only what discipleship is about. Discipleship is about birthing Christ inside the disciple so that he will think, speak, and act like Christ. Kapag hindi pa doon, hindi pa tapos ang trabaho mo sa disciple mo. Maski bitawan mo siya, alam mo, binitawan mo, parang si Kristo binitawan mo. Hindi na yan basta magbabackslide, hindi yan basta-basta mauhulog sa tukso. Bakit? Because he thinks, speaks, and acts like Christ. That is the goal of discipleship. Hindi basta pupunta lang sa Sunday school. Hindi basta mag-attend lang sa cell group. Mahalaga yun. Pero yung pag-attend sa cell group, hindi yun ang goal. Yun ang part ng sistema, hindi po goal. The goal is to create Christ-likeness. Ang sabi po ni Pablo sa Ephesians chapter 4, until the full measure of Christ. Sabi niya. Full measure. Anong ibig sabihin nun? Na masasabi nila, masasabi din natin, na katulad ni Kristo, sinabi niya, kaya tagal-tagal na ako dito sa kalagitnaan ninyo. Hanggang ngayon, sasabihin mo pang, show us the Father. Hindi nyo ba alam? The Father and I are one. If you have seen me, you have seen the Father. Dapat ganun tayo. You want to see Christ? Hindi mo ba alam? If you have seen me, you have seen Christ. Amen. Yun ang goal natin. Yes. Hindi mo dahil tayong maging Christ. Kasi kung gusto mo maging Christ, kailangan ipako ka muna. Ha? Kung wala po kayong mag-ambisyon na gano'n, wag mo naisipin, maging Kristo, katulad ni doon sa Taraw. Diba? Kailangan sa kanya, ipako sa puso. Ang galing niya magsabi siya si Kristo, tingnan nga natin. Kung willing siya. Tapos iwanan natin doon ng 3 araw. Pag hindi siya nabuhay,
pwede niyong i-evangelize ang 6 million daw followers niya. Tingnan niyo, kulto, 6 million. Tapos tayo, tunay na iglesia, 6. 6-6. Sabay ganun eh. Dalaw na. 5 doon, kapamilya. Ay, nako. So, here we have to see na meron po tayong mga sistema na tutulong sa atin dito sa goal natin, sa vision. Ngayon, hindi po itong sistema work together. Hindi yung, ito mas mahalaga, ito na lang tayo, basta mag-win lang tayo na mag-win. Hindi pwede. Ang sabi ng Panginoon, He did not say, go and make converts. Go and make disciples. Kailangan disciple. Kaya kailangan mag-win muna. Hindi mo pwedeng i-disciple ang di mananampalataya. Kailangan maging mananampalataya muna. Kaya yung, di ba sabi ni Pastor Ver, yung sa PEP, Yes. pre-encounter, ano ang pinaka-goal or purpose ng pre-encounter? Verify and affirm salvation. Bakit? Hindi mo pwedeng i-disciple kapag hindi pa yan ligtas. Marami pong sumunod kay Kristo. Marami pong nag-attend sa kanyang mga seminar. Pero one time, nag-preach po siya ng isang suicidal message. Unless you eat my flesh, drink my blood, nagsialisan lahat. Sino man naiwan? Yung G12 niya. Yun lang. His disciple. Yung mga disciples lang niya. Bakit? Disciple eh. Yes. Hindi lang church member, disciple. Ang disciple, hindi iniiwanan ang discipler. Ang discipler, hindi iniiwanan ang disciple. Walang iwanan. Walang iwanan. Walang iwanan. Alam niyo po, meron isang miyembro sa church. She is, I think, 17 years old. 17 years old. Hiwalay po ang kanyang magulang. Ang father niya nasa Pilipinas, nanay niya nasa Amerika. Nag-inalaw na ng tatay ang kanyang anak na mag-aaral sa Amerika kasi magka-college na eh. 17. Magka-college na. So, dream niya, mag-aaral sa Amerika. Eh, nandun naman ang nanay niya, madali na. So, inayos na, meron na siyang ticket. May visa. May ticket. Nag-attend ng PEP. Tapos sabi niya, you know, Pastor, I feel the Lord wants me here in the Philippines. So I said, so, anong gagawin mo? Babalik ka sa probinsya ng Cebu. Babalik ka sa Cebu. No, Pastor, I don't know any G12 church in Cebu. So I'll stay here. I will look for a school near your church. Wow. Yan ang commitment. Inuna niya ang kanyang spirito bago kanyang kaluluwa. Edukasyon. See? Inuna niya yun. So ngayon, nag-aaral siya sa isang school in Makati. I said, okay, ito ha. Ang bawat estudyante dyan sa school mo, iwiwin mo. Yan ang mission field mo. Yung anak ko, yung isa kong anak, nasa UST. I said, anak, ilan ba ang populasyon ng estudyante sa UST? Sabi niya, pa, 45,000. Okay, ang assignment mo, 45,000. Maliban sa mga, yung may nasa VCF na, may CCF, di ba? May kung ano pang CF na yan. Okay? So, okay na, huwag mo na silang kunin. Sabihin natin, 5,000 yan. Meron pang 40. Malamang wala pang 5,000 na Kristiyano sa UST. Malamang. Hindi ko po alam, pero malamang. Pero sabihin na natin 5,000, meron ka pang 40,000 na sukli. Dalhin mo yan sa church. Maski pa isa-isa, bilisan mo anak. 5 taon lang ang architecture. Bawat taon may pumapasok. Iwiwin mo rin yan. Habang nandyan ka, mag-set up ka ng network dyan. Para maski pag-alis mo, meron pa rin nakatanim na network. Maski sino pumasok, masesave. Hindi pwedeng hindi. I said, Papa, that's a big school. I said, that's right. Because you have a big God.
Amen. So, isipin mo to, will ba ni Lord maligtas lahat? Pwera pa yung mga faculty. Pwera pa yung mga workers no, yung mga janitor, yung mga tindera, mga ganun. Pwera pa, ito estudyante lang. I said, hindi ka linagay sa UST. Plano niya UP eh. Pumasok siya sa UST. Ibig sabihin nun, God planted you there. Now start blooming. Start blooming. Ang G12 ko, yun ang sinasabi ko sa kanila. Meron kong isa doon na nasa GSIS. Okay, yan ang mission field mo. GSIS. Ilan ba mga empleyado sa GSIS? Di ko na maalala kung anong sinabi niya. Ilan ba ang employee sa GSIS? Pati na rin top management. Hindi pwede employee lang. Dapat pati yung top management. Mula sa President and General Manager, PGM, hanggang sa mga janitor. Lahat yan. Your mission field. That is the harvest of the Lord. That's not the harvest of words of life, church. No. That's the harvest of the Lord. Kung may mauna sa'yo, praise God. At least naligtas. Pero habang meron pa, sa'yo yan. So, ngayon, unti-unti, nagbabago kanilang pag-iisip. Hindi lang pala about church growth. Buong building, GSIS, yung isa PLDT, o PLDT sa'yo. Lahat yan, PLDT. See? Yung isa, nagtayo ng eskwelahan, o lahat na papasok dyan. Kailangan, isave mo yan. What am I saying? We have to go beyond our church. Masyado maliit ang isipan natin. Parang ibon. Kailangan parang Diyos. Kasi we are in His image and likeness. For God so loved the world. Diba? Hindi lang for God so loved Quezon City. Hindi. Hindi man lang for God so loved NCR o Region 4. Hindi. O Luzon lang. O Pilipinas lang. Hindi. The world. Ganun po siyang mag-isip. Dapat. Ganun din tayo. Bakit? Ganun ang tatay natin eh. We are like our Father. Di po ba? We are like our Father. So He's thinking, kingdoms of this world shall become the kingdoms of our God. So dapat isipin natin, kingdom. So sinabi ko doon sa isa, ang kingdom ng GSIS, sa'yo yan. Maghari ka dyan. Ang kingdom ng UST, sa'yo yan. Yung isa kong anak, kingdom ng Lasal Green Hills, sa'yo yan. Dalawa na kayo dyan. Yung isa, kasi yung 14, 15-year-old ko, meron na siyang 7 sa kanyang cell. Wow. So sabi niya, o bawat sa isa sa inyo, kung saan kayo nag-aaral, yun ang kingdom nyo. O yun, dumadami na sila. Wow. 2 doon, 2 doon sa kanya, Koreano. Ngayon, 5 ng Koreano. See? Sabi ng isang Koreano, I don't know anyone. So, then start being friendly. Make friends. Hindi po excuse na wala kang kilala. Magpakilala ka. Kung ganun. Di po ba? Huwag po natin palaki ng problema. Maghanap tayo ng solusyon. Kung wala kang kaibigan, edi maghanap ka ng kaibigan. Di ba? Kung hindi ka marunong mag-share, edi matuto ka mag-share. PP ako, edi matuto ka ng sign language. Ang daming dahilan eh. Yung mga PP at bingi, di ba kailangan din nila si Kristo? Di yun ang kingdom mo. So, paano pastor? Sabi ng nanay ko, gago raw ako. Di yan ang kingdom mo. Maghanap ka ng katulad. Huwag naman sana. Huwag na sabihin ganun. Huwag na sabihin ganun. So, ngayon, bakit tayo dito? Hindi tayo makapasok dito sa sistema na to. Okay. Ang home system po, ang dapat unahin na ayusin. Bakit? Ito kasi ang sasalo sa mga iwiwin natin. Otherwise, kung ang pangsalo natin, yung, what do you call that, strainer, salaan. Di ba? Sige, magkikik kayo ng tubig, yan ang gamitin nyo. Kaso, ang mga church natin, ang mga cell group natin, ganun eh. Butas-butas. Win tayo ng win, lumulusot.
pero maraming first-timer. Ang tanong, meron bang second-timer? Meron bang bumabalik? Kaya itong dapat natin unahin, hindi dahil itong pinaka-importante, kailangan lang unahin. Sa proseso po nito, itong kailangan dapat ayusin muna. Okay? Matagal na po ako nag-church. I said, hanggang umabot po ng mga 150 ang church ko. Nag-transfer po kami dito sa San Juan, sa may Green Hills. We were 160 when we transferred. Okay? 9 years ago. 9 years ago po kami, mga 5 years ago or 4 years ago ata, hindi ko maalala, 4 or 5 years ago, nag-transfer po kami sa Green Hills. 160 po kami. Hanggang last year, 2010, dumami po kami, umabot po kami ng 167. 167. Ngayon po, ito, in-apply namin, ngayon po, 250 na, mula Pebrero. Okay? 250 na kami. So, maski pa paano, nag-grow. Di po ba? Nag-grow siya. Okay? So, nadagdagan na ng what? Mga 80? Yes. Or something? More, no? More. Right? Well, sabihin natin 80. Anong ibig sabihin nun? 50%. Yes. 50% growth since February. So 4 months, 4 months. 50% growth in February. Since February, 4 months. Okay? So, gusto ko lang pakita sa inyo, hindi na bale na hinay-hinay. Basta kanunay. Di ba? Ibig sabihin nun, hindi na bale slow by slow. Basta sure by sure. Di ba? Basta steady siya. Sigurado siya. Maski pa isa-isa yan, padala-dalawa, patatlo-tatlo, maski pa paano, nadadagdagan. Pero ayusin natin to para hindi lumulusot. So ayusin natin to. Ano ito? Home system. Anong sabi ni Pastor Ver? Cell group, di ba? Cell group. Yan. Dapat ayusin natin ang cell group natin. Bakit? Sila ang sasalo. Hindi pwede church lang. Okay? Ito yung win. Ito yung consolidate. Ito yung disciple. Okay? So ngayon, kailangan ayusin natin ang consolidation. Ano yung consolidation? Ang tao dapat maging bahagi ng church and cell group. And, hindi or, and. Church and cell group. So meron celebration, di ba? Meron din discipleship na nangyayari. Para bawat miyembro, kasi kayo ay 100, 1,000, 100,000, o kung gaano pang karami, bawat miyembro na di-disciple. Bawat miyembro. Anong ibig sabihin nun? Ibig po sabihin nun, ang cell group ay ang pinaka-importanteng ministry ng simbahan. Hindi po yung youth ministry, women's ministry, men's ministry, couples ministry, children's ministry. Okay, kailangan yun. Pero dapat pati sila nasa cell group. Kaya sinabi ko sa halimbawa, worship team. Kasi ang worship team, wala pwede tumuntong dyan sa entablado kapag hindi nasa cell. Pag wala pang cell, baba muna, maghanap ng cell. Saka na pwede bumalik. Tapos dinagdagan ko, worship team, kailangan nakapagtapos ng PEP. Pag hindi pa, hindi rin pwede pumasok sa worship team. Magbi-minister ka, hindi ka pa nag-encounter, hindi pwede yun. Bakit? Frontline minister ka eh. Nasa harapan ka ng tao, tumatayo ka sa harapan ng tao, tapos hindi ka pa nag-encounter. Anong ibig sabihin nun? Mahalagang encounter dito sa church namin. What is happening? There is a system that supports the G12 system. There is a mindset. There is a philosophy. There is support for the vision. Pag sinabi natin, lahat kailangan sa cell group, yan ang number one. Bagong born again, dapat bago mag-Sunday ulit, nasa cell group na yan. Hindi pwede lumipas ang isang linggo
na hindi pa naka-cell group ang bagong convert na yan. Maghanap tayo. Tulungan natin kung kailangan. Kung wala, dito ka na lang muna sa cell group ko. Hanggang makahanap tayo. Pero hindi pwede na umabot ng isang linggo na hindi pa yan naka-cell. Encounter, pag hindi ka pa nasa cell, hindi ka pwede mag-encounter. Bakit? Kasi kailangan kausapin ko muna yung cell leader mo. Tulad sabi ni Pastor. Kailangan kausapin ko yung cell leader. Pastor, gusto mo mag-encounter? O sige, sino ka cell leader mo? Kausapin ko siya. Pastor, wala pa akong cell eh. Ay, maghanap ka muna ng cell. Tulungan kita. Tulungan natin. Huwag natin. Maghanap ka muna ng cell. Saka bumalik sa akin. Hindi. Tulungan natin. Saan ka ba nakatira? Saan ka nagtatrabaho? Saan mo mas pabor? Doon malapit sa trabaho? Malapit sa ano? Malapit sa bahay mo. Yung cell group mo. Siguro mas malapit na lang sa trabaho. Para from trabaho, diretso doon, tapos uwi. O sige, saan ka ba nagtatrabaho? Doon sa may Pasay. Okay, maghanap tayo doon sa may Pasay. Ng cell group. Kung wala pa, dito ka muna sa may Makati. Magko-commute ka lang muna ng kaunti. Makati, pag ready ka na, edi mag-start ka ng cell group mo dyan sa Pasay. Pag ready ka na. Ikaw ngayon ang mangingisda doon. Mangingisda ka doon. What are we doing? Everything is supporting everything. Hindi siya makakalusot. So, hindi siya that's why ngayon, yung encounter, hindi na namin ina-announce doon sa church. Bakit? Sa cell group leaders lang. Sa cell leader lang. So if your cell leaders, sige, we have a cell in August. Who can you recommend from your cell? Pastor, siguro mga 4. O sige. Ikaw, Ver, ilan sa cell mo? Sa akin, siguro mga 2 lang. O sige, 2. Ikaw, sa cell mo? Halos lahat, Pastor, siguro mga 7. Alam ko kagad. O ngayon, kausapin mo sila. And then, tumawag ka. Yung isa, sasabihin niya, Pastor, Kuya, gusto ko sana mag-encounter pero wala akong pang-registration eh. O sige, ganito. Kasi ikaw ang cell leader eh. Magkano ba ang registration? 500. Halimbawa, 500. O sige, kaya mo 250, tatapatan ko. Ganap ka ng 250, tatapatan ko. Bakit? Ikaw ang tatay eh. Home system eh, home. Tatay ang naghahari sa bahay. Ikaw ang tatay, ikaw ang cell leader, ikaw ang tatay. Tutulungan mo yung anak mo. Maski yung anak mo, mas matanda pa sa'yo. Sa physical. Pero sa spiritual, ikaw mas matanda. Tulungan mo siya. Bakit? Importante ang PEP eh. O di mag-invest ako sa kanya. Babalik naman yan sa akin eh. Siksik, liglig, sumasabog. Babalik yan sa akin. We must be willing to invest in our children sa cell group. Isipin nyo, kung ang bawat tatay ng cell group ganon, meron kayang lulusot? Wala. Walang lulusot dyan. Bakit? Feeling ko dito, mahal na mahal ako eh. Sobrang grabe, mahal na mahal ako dito. Tapos pagpasok sa church, celebration pa. Ang saya-saya sa church namin. Hindi na yun maghahanap ng iba pa. Bakit? Busog na siya dito eh. Ang busog hindi naghahanap ng pagkain. Yes. Naghahanap ng kama yan. Oo. Pero hindi pagkain. Ang gutom. Kayo mga pastor, ngayon hindi na masyado eh. I don't know kung dahil hindi na nangyayari o takot na sila sa akin. Yung may mga pastor, ina-accuse ako na stealing sheep. Proselyting. Dahil yung mga miyembro daw nila, pumunta sa church ko, hindi ko naman in-invite. I said, Pastor, hindi po ako ang steal? Nagnanakaw ng tupa. Ang tupa ninyo, nagnanakaw ng damo. Pastor, pwede lang po ba pakainin yung mga tupa ninyo para hindi na maghanap dito. See? Ang galing mag-accuse. So, binalik ko lang sa kanya. Kung football yan, pinasa ko lang yung bola. Pero hindi ako galit. Pinasa ko lang, mangiti pa. Pastor, edi pakainin mo pastor mo. Ay, matupa niyo. Para hindi na pumunta dito. Baka gutom lang. And then, sa church namin, nagfa-fasting eh. Kaya pala. Puro fasting. Okay. So, ayusin muna natin yung cell group natin. So, halimbawa po, kayo, na mag-transition kayo. Okay? Kailangan, kung wala po kayong cell group, ito muna. Huwag muna ito, sayang eh.
Sayang. Yes. Ito muna, ayusin muna natin to. Cell group. Pastor, matagal na kaming church. Talagang walang cell group sa amin. Ay, di mag-preach ka patungkol sa cell group. Mag-preach ka patungkol sa small group. Mag-preach ka patungkol sa small community. Mag-preach ka na the disciples met from house to house. Not only from church to church, from house to house. Anong ginagawa nila doon from house to house? Teaching of the word, prayer, communion. Yun ang ginawa nila sa Acts, di ba? Yun ang ginawa nila. Kaya sa cell group namin, we have prayer, we have sharing of the word, not teaching. Teaching dito yan, school. Sharing lang dito. And meron kaming communion. Kapag nasa bahay, communion. Pero pag nasa Starbucks, medyo mahirap. Diba? Di sa church na lang. Pero sa church, tuwing Sunday, may communion. Hindi once a month lang. Sa amin, every Sunday. Meron kaming revelation patungkol sa communion. Kaya bihira na magkasakit ang mga miyembro ko. Dahil po sa communion. Yung isa po nagkasakit, cancer, hindi pa na nila mahanap yung cancer. Pumunta ata sa ibang katawan eh. So, hindi na nila mahanap. Yung isa naman, nakabutas ang kanyang puso, na communion lang ng ilang beses, di na nila mahanap yung butas, kaya dinischarge na sa hospital dahil hindi na kailangan ng 600,000 peso heart surgery. Wow! Magkano lang ginastos niya sa communion? Siguro sa 6 weeks niya doon, sabihin natin 60 pesos lang. Sa juice at saka skyflakes. 60 pesos in 6 weeks instead of 600,000 pesos. Ang daming 666 yun, di ba? Trabaho ng Diablo ang magkasakit. Ang sakit, trabaho ng Diablo yan, hindi po sa Panginoon. Nagkaroon po ako ng cancer, puri ng Panginoon. Hindi, mali yung pag-testify ng gano'n, di ba? So, ayusin muna natin ang cell group natin. We can do that through many ways. Number 1 is by preaching. Dahil kinakausap mo na may membro nyo, doon mag-start ka sa preaching. Tapos, ito pa, kausapin mo ang iyong mga ka-close. And say, tayo, mag-start na tayo. Mag-start na tayo, sige, tayong 5. Bakit? Kaibigan mo na yun eh. Mag-start tayo. Tapos, after mga 1 month, kailangan ikaw mag-start ka rin ng sarili mong cell. Pero dito ka pa rin mag-attend. And then, ibang araw, meron ka pang sarili mong cell. Para ikaw, nagdi-disciple ka, pero nagdi-disciple ka rin. So kung talagang medyo makunat ang mga tao, makunat pa. Okay? Hindi naman hanggang magpakailanman, di ba? Ngayon lang. Okay? Start mo. Start mo. Huwag mo na hintayin ang lahat. Start mo. Start with your close friends. Yung mga kaibigan mo, start with your family. See? I-sell mo yung family mo, tapos yung family mo, sige, sa church sweetheart, kumuha ka ng 3. Maski 3 lang. O anak, sa church, kumuha ka ng 3. O junior, ikaw, 3. O hindi, ikaw, 3. O katulong, ikaw. Maghanap ka rin sa church. See? Nag-umpisa, unti-unti. Hanggang you have enough cells para pag-start mo to, may sasalaw. Bakit? Kailangan pumunta sa cell. Doon sila aalagaan. Home yan home. Hindi po yung church ang home, yung cell group. Yan ang home system. Kaya dapat ang cell group, kailangan ang atmosphere doon parang bahay. Hindi parang Bible study. Pag sinabi mong Bible study, aral. Dito yan school. Home, kasi pag, halimbawa ngayon, ito, school ito. Bakit? Isa lang nagsasalita, lahat kayo nakikinig. See? Tapos kung gusto nyo magsalita, kailangan itaas yung kamay. Otherwise, hindi tayo magkakaintindihan, di ba? Kung sabay-sabay. Pero sa pamilya, hindi na kailangan magtaas ng kamay. Di ba? Nagsisharing lang, hindi lang yung tatay nagsishare, hindi lang si nanay. Lahat nagsasalita, Papa, guess what happened in school? Nag-share. Yung isa. Tapos yung isa nag-share din. Yung isa nag-share din. Tapos yung tatay nag-share. Tapos yung isa nag-share. Balik na naman kay tatay. Balik kay nanay. Balik kay junior. Ganun ang home Dapat ang home system, ganun din. Why? Kasi ito, yung baby Christian,
dapat pagpunta dito, hindi yung aral ka agad. Kailangan yung Kristo, yung theology 101. God, the first attribute of God, God is Spirit. The first moral attribute of God, God is holy, holy, holy. God is omnipotent, omnipresent, omniscient, and eternal. Kapag wala yun, hindi siya God. Anong pakailan niya? Baby Christian yan. Diba? Ang kailangan niya, acceptance. Tanggap siya. Maski ano pa siya noon. Maski sino pa siya noon. Maski siya ang nambubugbog ng asawa. Na talagang si Mister labas-pasok sa ospital dahil bugbog na bugbog. Oh. Maski ganun yung babae yun, welcome ka dito. Bakit? Bago ka na eh. You are a new creation in Christ. The old is gone. Anong ginagawa natin? Tinatanggal natin ang guilt and condemnation. Although ginawa na yun ni Kristo, nung tinanggap niya si Kristo, pero yung isipan niya, hindi pa nagbabago eh. So, ina-affirm natin. Alam mo ba, mahal na mahal ka ni Lord? Paano yung kahapon lang, binugbog ka na naman ang mister ko eh. Maski na, mahal ka pa rin ni Lord. Maski habang binubugbog ko, mahal ka pa rin ni Lord. Di pwede ko siyang bugbugin ang bugbugin. Maturuan natin. Huwag mo sabihin, walang hiya ka talaga. Huwag mo sabihin gano'n, di ba? Ayusin natin ang buhay, unti-unti. Pero dapat, yung pagmamahal ni Lord, unconditional yan eh. Di ba? Mahal kita, basta. So, ano pang gawin mo, mahal ka pa rin ni Lord. Pero yung ginagawa mo, ayun, hindi niya gusto yun. Yung ginagawa mo, pero ikaw, mahal ka ni Lord. See? Ihiwalay natin yung tao sa kanyang ginagawa. Magkaiba yun. Magkaiba yun. So, the home system has to feel like home. Mas maganda kung may konting merienda. Diba? Maski ano lang, maski simple lang. Juice, steak, adobo, sinangag, sinigang. Diba? Yung simple lang ba? Diba? Tapos may cake, may kandila. Diba? Birthday pala yung birthday. Diba? So, dapat ganon ang home system. Para yung mga bagong converts, feel nila parang, wow, at home na ako dito. Meron silang pamilya. Lalo na, yung mga nanggagaling sa pamilya na sila. See? But remember this, God is the God of generations. He's the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ibig sabihin nun, God wants to save His family also. Hindi lang yung tao yun, yung buong pamilya. Bakit? Kasi masaya dito pag pumunta sa cell group, masaya pag nasa church. Pero pag uwi, balik sa impyerno. Dahil doon, binubugbog, binumura, at kung ano-ano pa. So, anong gagawin natin? Iho, ipag-pray natin ang buong pamilya para lahat sila maborn again. Huwag natin iwanan. Nainisip natin. Kasi kung gusto natin cities, dapat kasama doon families, di ba? Family. So kasama ang family niya doon sa city na yun. O doon tayo mag-umpisa. Bakit? Kilala niya ang mga family niya eh. Kilala na niya. O di pag-pray natin. Ilan ba nasa pamilya mo? 2 po. 2 dosenang anak. O di pag-pray natin sila. 24 na lang pala. Malaki to. Malaki to dahil madadami ang church natin. O di ba? 2 dosenang anak. Ano yung baboy? So here we are. Hindi, kasi maraming asawa eh. Di ba sabi ko sila ang pamilya? Diba? Lahat sila panganay eh. So, teka muna, nawawala ako. Naliligaw tuloy ako dahil sa inyo. Okay. So ayusin natin ang home system natin. Dito tayo mag-umpisa. Bago ito. Kasi madalas po, kapag natutunan na natin, ito may pep dito. Diba? May pep yan. Tapos dito may soul. O di, basta meron akong materialis dito, materialis dyan. Okay, start. Game na. Bakit? Kasi ang pastor, excited siya na dumami ang miyembro sa church. Diba? Dapat, resist natin ang temptation na yon sa umpisa. Katulad mo ng isang
gusali, isang building. No? Bago natin makita yung building, huhukay muna eh. Pailalim eh, di ba? Habang Malalim. pag mataas ang building, dapat malalim din ang hukay. Ang paghuhukay, alam niyo ba ang paghuhukay, mas matagal at mas mahirap kaysa sa pagtayo ng building. Mas matagal yun eh. Tingnan niyo, pag nag-construction, huhukay sila. Ang tagal, dadaan kayo na dyan, araw-araw, wala pa rin nangyayari. Hukay lang ng hukay, hukay ng hukay. Pag-lay ng pundasyon. Pero tingnan niyo, pag set na yung pundasyon, mag-start na sila, makita mo na yung mga rebars na tumataas, ang bilis. Tumaas. Mabilis na yun eh, yun ang growth. Pero dapat matatag ang pundasyon. So dapat masterin natin ito. Master muna. I-master natin. Kaya itong UFCTC ngayon, tuwing Thursday, ito ay pagtulong namin sa inyo para ma-master ninyo ito. Okay? Kaya dapat, kumuha kayo ng notes, pag-isipan ninyo to, kung meron kayong tanong, next Thursday, itanong nyo. Pag-usapan natin, Pastor, pwede ba natin gawin ganito? Eh, malay natin, magandang ideya nyo. Nakatulong pa kayo din sa amin. Diba? Para pwede rin namin i-share sa network. Ngayon, if we say na, okay, magandang idea yan, pero hindi muna ngayon. Next step yan. Unang step, ito muna. Ayusin natin to. So, to start the transition, there are two things you need to do. Number one, prepare your cell groups. Number two, set the minds of the people to think, win the lost, make disciples. Dapat yun ang nasa isipan nila. Win the lost, make disciples. Kasi pag sinabi nyo lang, mula ngayon, mga kapatid, ang goal po natin ay i-win ang buong syudad ng Quezon City. Kaya mula ngayon, lahat kayo kailangan araw-araw mag-share at mag-lead sa Panginoon ang isa. Araw-araw. Alam niyo, ang dating sa kanila, dagdag trabaho yan. Obligasyon. Pastor, ang dami ko nang ginagawa. Wala na akong panahon dyan. See? Dagdag trabaho lang yan. Kayo na lang, Pastor. Why? Because hindi pa na-set ang kanilang pag-isip sa tama. That's why we say that your primary calling is to be with Jesus, and your primary ministry is to win the lost and make disciples. Mawala na lahat. Yung pag-preach mo, pag-usher mo, pag-lead ng worship, mawala na yun. Huwag lang yung win the lost and make disciples. Bakit? Yan ang primary. Ibig sabihin ng primary, wala nang mas uuna doon. Wala nang mas importante doon. Yun ang pinaka-importante. Kaya sinabi ko, ito natutunan ko sa isang leader sa network natin. Kapag ang iyong trabaho is getting in the way of your primary ministry, Pastor, talagang wala na akong time para dyan sa win the lost na yan. Eh, nagmi-meeting kami hanggang alas 9 ng gabi. Mula alas 7 ng umaga. Walang problema yan, kapatid. Sige, pag-pray kita. Panginoon, tanggalin mo siya sa trabaho niya. Pastor, huwag naman ganyan. Eh, hindi, kasi ginagamit ng excuse eh. Hindi, tanggalin na lang natin. Alam niyo po, ginawa ko po yun. Sa totoo lang po. Okay. Meron akong isang member na nasa cell group ko, na yung palagi ng niya, Pastor, I'm sorry, I can't make it because, I'm teaching this one, and then I have to run there, and I have to run like this. I said, if you give me that excuse one more time, I will ask the Lord to take away your job. Yeah, right, Pastor. I said, we have a cell leaders meeting, huh? Sorry, Pastor, I can't make it. I said, come here. I said, Lord, take away his job. Because he's using it as an excuse to disobey you. Isang buwan po, nagsara yung school. Hindi lang po, di ko alam na masyadong malakas pala yung prayer. Hindi lang po siya nawalan ng trabaho. Lahat ng teacher nawalan ng trabaho. Pero ito nangyari. Sabi niya, Pastor, I lost my job and it's your fault. I said, Hallelujah! Now you can start winning the lost. He says, I have nothing to do. Okay.
You know what happened? Yung isang miyembro namin na nasa cell group ko rin, ang ginawa niya, binili niya ang eskwelahan. Oh, di lahat ng teacher may trabaho na naman, siya may trabaho din, pero siya, partner niya. Hindi lang teacher, partner na. Pero ngayon, committed siya sa Win the Lost, Make Disciples. Amen. Pag kinuha ni Lord, ibabalik niya rin. Kapag how does I don't know to say it in Tagalog. In English, when your obedience is complete. Amen. See? Kapag kompleto ng iyong obedience, ibabalik niya yun. Siksik-liklik sumasabog pa. Amen. So ngayon, hindi lang siya empleyado, partner pa sa business. Di ba? Wow. Diba? Bakit? Nag-commit siya eh. Nag-commit siya. So ngayon, excited siya. Excited siya. Siya rin ang isa sa mga head ng consolidation team ko ngayon. Siya. So yun po ang, kaya hindi po ako takot na mag-pray na mawala yung trabaho. Kasi ibabalik ni Lord kapag nag-obey na siya. Kapag nag-obey. Pero hindi ko po i-allow na ang blessing ng Panginoon na trabaho ninyo ay magiging sagabal pa sa iyong pagsunod sa primary ministry ninyo. Mali po yun. Mali po yun. So ngayon, unti-unti, naintindihan ng mga members. Ganun pala. Sige, mag-win the loss na tayo. Baka magsara pa yung negosyo natin. Baka mag-pray tayo ni pastor. Mahirap na eh. Huwag ka na lang mag-pray, pastor. See? So, kaya, ito po, the first thing you need to do is develop your cell group and change the mind of the way the people think in your church. Dapat unti-untiin natin, bawat isa sa atin, tinawag ng Panginoon, una sa lahat, to be with Him. Mark chapter 3 and Matthew chapter 10. To be with Him. Pero pangalawa, to win the lost and make disciples. Okay? John 15:16, Matthew 28:19 and 20, at marami pa. So yun, pwede nyo gamitin yun as messages para unti-unti magbago ang pag-iisip ng iyong church. Kasi alam ko naman na sa Methodist Church, si pastor gumagawa ng lahat. Okay? Nakasanayan na. So, huwag po natin gawin yung excuse. Hindi, pastor, kasi sa Methodista, ganun talaga eh. Eh di baguhin natin. Di, pastor, mahirap eh. Kaya nga may Holy Spirit eh. Diba, sabi niya, meron ba mahirap sa akin? Sinabi niya yun unang beses. Maraming beses niya sinabi yun eh. The first time, yung sabi niya, si Sarah magkakanak. Tumawa siya. Sabi niya, meron ba mahirap sa akin? Eh kung yung kaya niya, mas madali yung pinapagawa sa atin. Baguhin yung pag-iisip ng tao, mas madali yun. Tingnan natin, walang Diyos. Magbuntis kayo ng ng 90 anyos na babae. Tingnan natin kung kaya nyo. Hindi nyo kaya kapag wala si Lord eh. Pero siya, nagagawa niya. So ito, kaya-kaya natin sa tulong ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So po tayo maghanap ng problema. Kasi sa totoo lang, tayo hinahanap ng problema. So huwag na tayo maghanap ng problema. Lalapit na lang sila. Ang dapat natin gawin, maghanap ng solusyon. Amen. Kasi yung solusyon, hindi basta-basta lumalapit. Ang problema, faithful yan eh. Diba? Lumalapit ang problema. Yung ibang problema nga, dalawang pa, dalawang mata. Diba? Palagi lumalapit, Pastor! Ito na naman ako! Lapit na lapit. Faithful yan. Pero tayo dapat naghanap ng solusyon. So, for now, kasi malapit na ako magtapos. Home system pa lang. Pwera pa yung, hindi pa natin pinag-usapan ng maternity system at school system eh. Home system pa lang muna tayo ngayon. Okay? Ayusin natin ang home system natin. That's the first step sa pag-transition ninyo kung gusto nyo mag-transition. Okay? The fact na nandito kayo, yung mga first-timers dito, kapag bumalik kayo, ibig sabihin nun, interesado kayo dito. Pag hindi kayo bumalik, ibig sabihin nun, ayaw ko lang palitan yung baguhin yung church ko. Kung ano siya, yun na lang. Hindi, okay lang. Mahal pa rin kayo ng Panginoon. God bless you. But those who want to try this and start winning cities and nations, then this is the first thing we need to do. Sir, question. Yes. Yung po ba mga Bible study groups namin
course you can. Kasi Okay. sa Bible study may topic po I'm thinking kasi, if we will convert it to cell group, ano yung parang magiging topic to discuss sa Okay. sharing? Kasi sa family madali yun Yes. Pero sa cell group, paano natin siya i-start? Okay. Ang tanong niya, halimbawa meron na kami mga Bible study. Pwede bang i-convert yun sa cell group? Pwede. Itong cell group na home system na tinatawag natin, no? Pwede i-convert yun. Yung mga Bible study kasi, meron ng syllabus di ba? Yes. Meron ng mga May topics, may material. mga verses na, may materials, okay, and all of that. Okay, maganda yun na meron ganun. Pwede nyo rin gamitin yun. Okay? Yung style lang sa pag-handle ng cell group at pag-handle ng Bible study, iba. Maski yung materials, pareho. Okay? May materials na kayo Kung maganda yung materials, di gamitin nyo yun. Anong kaibahan? Nadagdagan like na this. lang ng merienda. Dagdagan na lang ng merienda. Okay, tapos tanggalin mo yung mic. Ha? Tapos yung pag-upo nila, hindi pa ganun. Dapat pabilog. Mas maganda pag pabilog. Kasi pag ganito, Bible, school ang dating nito Kasi sa bahay, Dapat conversational. So ngayon, okay. Halimbawa, wala tayong materyales. Minsan, alam nyo, mas madali kapag walang materyales. Bakit? Mas aasa tayo sa Holy Spirit kaysa sa materyales. Di ba? O ngayon, halimbawa wala kayong materyales. Isa sa mga pinapagawa namin sa mga bagong convert. Okay? Ito, convert. Okay? Baby Christian. Ayan, baby Christian. Ayan, baby Christian na lang. Isa sa mga ginagawa namin sa kanila, pinapagawa namin sa kanila, is devotional. Ibig sabihin nun, magjo-journaling yan. Okay? Journaling. Anong ibig sabihin? Ano to? Okay, explain ko sa inyo ng mabilisan. Okay? Para madali, binibreakdown namin ito sa 5-5-5. Hindi po sardinas yan. 5 minutes, Bible reading. ito personal. 5 minutes, journaling. Okay, explain ko to. 5 minutes, prayer. Ano 5 minutes lang ang prayer? Baby Christian kapatid, maawa kayo. Huwag mo gawin 1 hour yan. Tayo nga, pastor, hindi nagpa-pray ng 1 hour, sila pa kaya. Tayo muna mag 1 hour. So, ayan, 5-5-5 na okay, dito sa journaling, yung Bible reading madali. Usually, we tell them, dito ka mag-umpisa sa John chapter 1. John 1. 5 minutes. Okay, that's about 2 to 3 chapters, depending on how fast they read. 2 to 3 chapters yan. Okay? Ngayon, yung journaling, they buy a notebook, siguro mga ganitong kalaki na notebook. Itong size. Can I borrow yours? Ito maganda to. Ayan. Maski ganito lang, okay na to. Okay, this is going to be their journal. Ngayon, ang susulat nila sa journal nila, thank you. Una, date. Ibig po sabihin yan, petsa. Hindi po pangalan ng tao ang isusulat dyan. So, petsa yan. So, date muna. After that, text. Alam yung cafe? Hindi na daw. Yung text. And then, there are 4 questions that they will answer. Yung ibang text, halimbawa, dito sa John, ang binasa niya John 1, 2, and 3. Pero parang nangusap sa kanya or na-bless siya sa John 3:7. Halimbawa, John 3:7. So, isusulat niya lang dito, John 3:7. Tapos, ang ginagawa ko, sinusulat ko talaga yung buong text. Hindi na kailangan, pero ako sinusulat ko kasi nakakatulong yan sa pag-memorize. So, Jesus said to them, "Do not marvel that I say unto you, you must be born again." Yan ang John 3:7. Okay? So, ngayon, ano ang isusulat dito sa journal? 1. What is God's promise? For me. Promise for me. Huh? What is God's command? For me. What is God's warning to me? And what is God's message to me? So, 4 lang po. Promise, command, warning, message. Okay? Maski ilang pangungusap lang. Maski ilang pangungusap lang yan. Hindi kailangan mahaba-mahaba. Pero pastor,
Baby Christian yan. Paano kung magkamali sa pag-interpret ng Bible? Hindi po siya nag-interpret ng Bible. Ang ginagawa lang niya, anong sinabi ni Lord sa akin dito sa binasa ko? Yun lang. Anong mensahe niya sa akin? Kasi may connection ito dito o wala, yun ang mensahe niya sa akin eh. Yun, walang tama, walang mali. Maliban lang, ang command niya dito, o sige anak, pwede mo nang patayin ng tatay mo. Yun, alam mo, hindi sa Panginoon yun. Kailangan sa kanya, mag-cast out ng demonyo. Pag ganun. Okay, so, yun lang po. And then, at the end, application. Oops, wrong spelling. Application. Bakit? Kasi kailangan i-apply niya ito today. Bakit? Kasi bukas, panibagong journaling. Araw-araw. Araw-araw yan. Okay? Ang tawag po dito, journaling. Okay? So, 5 minutes Bible reading, tapos ayon dun sa mga binasa ko, ano ang parang, anong talata o mga talata na nangusap sa akin. Tapos, ano yun? Isusulat ko. Okay? Lalagay ko yung petsa dito. Tapos ngayon, si tatay ng cell group, dapat every time na mag-meeting ang cell group, dali mo yung journal niya, titingnan ko. I-check ko yan. Hindi ko na kailangan basahin. Kailangan ko lang i-check yung date. Halimbawa, July 1, 2, 3, 8, 9. Teka muna, iho. Ano nangyayari sa 4, 5, 6, 7? Nagkasakit po ako eh. Ganun ba? Ba't hindi mo ako tinext? Pwede kitang ipag-pray sana. Pwede ho ba yun? Pagpe-pray kita. Pati yung cell group natin, ipagpe-pray ka. Sige ho, next time. Hindi, huwag ka nang umasa next time. Na magkakasakit ka ulit. Okay? So at least, anak, tinan mo yan, nakalima ka. Okay yan, maganda yan. Sa loob ng 1 linggo, hanggang 7 ang linggo eh. At least nakatatlo ka. Okay, absent ka ng 4, pero nakatatlo ka. Diba? Maganda yan. Next time, i-try natin na araw-araw. Huwag po natin pagalitan. Pero i-encourage lang natin. What are we trying to do? Kapag ginawa niya to for 3 weeks, every day, magiging habit yan. Yes. Kapag umabot yan ng 6 weeks, gugustuhin niya yung habit na yun. Yes. Magugustuhan niya. So ngayon, go back to your question. What will I share? Choose from here. Choose from here. So yung linggong ito, yung 1 to 7, halimbawa, alin dyan sa 1 to 7, ang gusto kong i-share sa kanila kasi kilala ko sila eh. Alam ko yung pangangailangan nila. Mukhang ito sa July 3, ang maganda para sa kanila. Yun ang i-share ko. So it's not a Bible study. So I'm just saying, okay, July 3 I share. Halimbawa, give me a verse. I can do all things through Christ who gives me strength. Philippians 4:13. Okay? So you can say, okay, sige, yan na lang. Philippians 4:13. So I'll just say na lang na, okay, ngayon, ang share natin, ang pag-uusapan natin, Philippians 4:13. Okay, Philippians 4:13. But I can do all things through Christ who gives me strength. Okay? Ang sinabi po sa akin ng Panginoon, promise, I can. nasabi niya, I can do all things. Pero ang sabi doon, through Christ who gives me strength. So ang pangako ng Panginoon sa akin, ibibigay niya palagi sa akin ang kanyang kalakasan. Kung hihingi ako, halimbawa nang hihina ako, at hihingi ako, ibibigay niya sa akin. Bakit? Pangako yan eh. Pangako yan. And then you can throw it now and say, ikaw, meron ka namang naramdaman na, isang panahon na naramdaman mo na nanghihina ka, ano nangyari doon? See? What are you doing? You are looking for kwento. They're not interpreting the Bible. You're just letting them make kwento. Why? Kasi family eh. Family. Sharing time ito. So, kuya, meron kong naalala. See? So, ganun lang. Like, let's say, for example, si Pastor Ver, sinabi niya, shinare niya kanina, naghihintay siya ng tricycle. Ang tagal-tagal. So, he said, Holy Spirit, mukhang madalang atang tricycle. Biglang sasabihin ng Holy Spirit, ano tawag mo dyan? Uy, ayan, meron na. Di ba? So, ang Lord, kasi, yung tricycle na yun, naka-reserve para sa'yo lang. Amen. Yun lang yun.
Okay? O kaya ako, naghahanap ng parking. Yes. Gusto ko yung malayo sa pinto. Bakit? Para may konting exercise. Ayoko yung malapit sa pinto. Gusto ko yung malayo. Yung ba kasi gusto malapit eh. Yung malapit madali. Bakit? Nauna sila eh. Halimbawa sa mall, nauna sila. Mauna sila, lalabas din. Yung nasa malayo, mas late sila. Mas matagal bago mawala. So kailangan mas matinding faith mo pag malayo kaysa malapit. So Lord, ako gusto ko sa malayo. Para at least maski pa paano, konting exercise. Kakain kami. Siyempre, paglabas, busog na busog. Pagdating sa sasakyan, ready for merienda na. Diba? Nasunog na eh. Nasunog na. Pwede na pang Starbucks. Diba? So, ganun yun. So, now I say, oh Lord, mukhang punong-puno ang mall. Sabi dito, full parking. Oo nga, bakit? Kasi meron isa naka-reserve para sa akin. See? Painalim mo yung faith mo. Painalim mo yung faith mo. Ay, grabe, walang parking. Kaya nga walang parking, sinabi mo eh. Sabihin mo, let there be no parking. Ayun. And there was no parking. Sabihin mo, let there be parking. And there was parking. Okay? So, what are you doing? Very important po, ha? Remember, this is not Bible study. This is about life. So, very important po sa cell group is life of faith. That's why my application. Because faith without works is dead. So whatever you share, paano mo i-apply ngayon ito sa linggong ito? Give them homework. Give them assignment. Not assignment na parang school. Kasi sa bahay naman, meron pinapagawa sa mga anak, di ba? O sige, itong linggo, ikaw ang mag-uulong ng mesa. Ikaw naman ang maghuhugas ng pinggan. Ikaw naman ang maglalabat plancha. Ikaw naman ang magwawalis. May assignment yan eh. Why? It's training up in character. Hindi yung 1 plus 1 equals 2. Dito na yan. Sa school, ay, nawala na. Sa school na yan eh. 1 plus 1 equals 2. Dito muna. Matuto ka muna maghugas ng pinggan. Matuto ka muna mag-share ng iyong malaruan. Matuto ka muna mag-please, thank you, at welcome. At sorry. Dito tinuturuan yun. We teach them life. That's what we're teaching the home cell, in the home system, life. So we teach them how to walk by faith. O, yung tatay mo, pag uwi mo, di ba, palaging lasing. Pag tulog na siya, itong gawin mo. Kumuha ka ng konting langis o mantika. Pero wag mo iprito yung tatay mo. Alam ko, tempted ka to do that, pero wag. Tapos i-anoint mo lang siya. Dito. Sa, what do you call this? Forehead. Sa noo. I was going to say batok. Opposite pala yun. No? Dito noo. Habang tulog siya. Kung mababaw na matulog, wag mo nang hipuin. Bago matulog, i-anoint mo yung unan niya. Panginoon, mula ngayon, hindi na pong iinom si tatay. Ang kanyang mga alak ay maglalasang suka. Hindi, huwag naman. Masarap ang kape. Pastor naman talaga eh. Maglalasang acetone. Ayan. O kaya gaas. Di ba? Maglalasang gaas. O. So ngayon, si tatay, matutulog. Ngayon, ipapatong niyang ulo niya doon sa langis. Dahil may faith siya, tingnan niyo mangyayari. Pag hindi nangyari next day, di gawin mo ulit. Hindi pa rin nangyari, gawin mo ulit. Hanggang mangyari. Imposible, hindi mangyari. Bakit? May faith ka eh. So what do? You're teaching them how to walk by faith. Simpleng bagay lang. See? Wag mo na yung para gumaling yung cancer. Hindi, wag mo na ganun. Ito muna. Doon sa pamilya. What do? You're teaching them to walk in the Spirit. To walk in supernatural power. Bakit? Sapagkat hindi tayo tao lamang. See? We have to get that out of our minds. Very important po ang life of faith dito. Sa mga simpleng bagay. Hindi pa nila alam ang Romans 10:17. For faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Hindi pa nila alam yun. Hindi pa nila alam ang Word of God. Pero alam nila, ligtas sila. Narinig. And then, natutunan nila dito sa cell group, i-anon ko lang yung una ng tatay ko.
hihinto na siya. Pastor, paano mangyari yan? Di ko alam. Basta power ng Holy Spirit, ang kikilos. Bigla nga lang, tingnan ninyo. Maring isang araw, maring isang linggo, maring isang buwan. Pero mangyayari yan. Tapos ngayon, meron na siyang testimony. Pag nangyari yan, mag-share ka dito ha. Kuya, sure ka ba na mangyari yan? Sure yan. Imposible hindi. Bakit? Will ni Lord yan eh. Tapos ikaw, anak ng Diyos, di ka pakikinggan ng Panginoon? Pakikinggan ka. Mahal mo kasi ang tatay mo. Mahal ang tatay mo. See? What are you doing? Dito pa lang, baby Christian pa lang, tinuturuan mo na how to walk by faith. Gawin nyo lahat sa miyembro niya. Cancer! Huwag na natin storming si pastor. Ako na lang. Cancer lang pala eh. Namatay! Sige, ako na lang. I have a member that raised the dead already in my G12. See, he raised the dead already. Ike Natividad. You know him? Yeah. See? So nangyari na sa kanya. Ako naghintay pa, mangyari sa akin. Pero mangyayari. Imposibleng hindi. Imposibleng hindi mangyari. Kailangan mangyari yun. Bakit? Sabi ng Panginoon, greater works than this shall you do. Yun ang pinangahawakan ko eh. O Panginoon, ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Ideya mo yan, hindi akin. Hindi gawin natin. Ako maghanap na ng patay. Ikaw magbibigay ng buhay. Kanina lang, when I was driving here, the Lord gave me a word. He said, life is more powerful than death. The dead can only claim, the dead, ano yun? Dapat sinulat ko eh. Nagdadrive kasi ako eh. Life is greater than death. The dead, ang point, di ko maalala yung exact words, ang ganda saan, dapat sinulat ko yun. See, that's the problem when you're driving, when a revelation comes. EDSA, you cannot stop in EDSA eh. Ang point niya doon, na the devil kasi cannot create. God can create life. Amen. See? You can multiply life, but you cannot multiply death. Ang death can only be as many as those who are alive. You cannot have 10 people alive and 11 deaths. Diba? But you can have 5 people alive and then have another 10 people come to life. Yun pwede yun. Yung life, pwedeng dumami. Yung death, ang dami niya, can only be as much as there is life. Why? Because the devil cannot create. Life is greater than death. Huwag po tayong matakot sa kamatayan. Mas makapangyarihan ang buhay. Amen. See? Mas makapangyarihan ang buhay. So anyway, I need to close. So, for now, important to understand. Okay? For those of you that are thinking of transitioning to the G12, this is the first thing you need to do. Start changing the mind of your people by preaching to them, and then develop the cell groups. Develop the cell groups in your church. Don't expect to be able to do that in 1 week. It took me 4 months to do it in my church. Mula November hanggang February. October hanggang January. February we started. See? So mula October hanggang January, I was just preaching. Actually, more pa eh. I think mga September pa ata. 4 or 5 months, I was just preaching about winning the lost, making disciples. How that is our calling. Walang mas higit pa dyan. Okay? Sometimes I'll just talk about winning the lost. Sometimes I'll talk about making disciples. Sometimes I'll talk about you are called to be with Him. Yun lang. So I have several messages. God loves you so much. See? We love Him because He first loved us. So yung response natin sa Kanyang pagmamahal ay pagmamahal din. And kung meron tayong relasyon, ibig sabihin nun, I need to spend time with Him. Otherwise, paano lalagong isang relasyon kapag walang panahon na binibigay natin doon sa tao na gusto natin karelasyon, di ba? So kailangan mag-spend ng time. Ang tawag doon, prayer. So dito tayo mag-start. Maski 5 minutes lang muna. See? 5 minutes. So me, I still do this every day. Ano, pastor ka na? Ngayon 5 minutes lang prayer mo? Hindi ko sinabi 5 minutes lang prayer ko. Pero ginagawa ko to, 5-5-5.
Pagtapos na yan, saka ako mag-umpisa ng aking pag-aaral, panalangin na mas mahaba pa, and all of that. Pero ito gagawin ko muna para meron kong ipapakita sa aking mga kasel. Ako ginagawa ko, gawin nyo rin. Hindi, gawin nyo. Ako hindi na kailangan kasi pastor na ako. Remember, it's always modeling. Amen. Our leadership is always by example. Always. By example. Gusto mo na gawin nila? Gawin mo muna. Ang sabi ni Pablo, follow me as I follow Christ. Pero sabi niya, follow me. So kung hindi niya ginagawa, follow me. Kung si pastor hindi nagpe-pray, follow me. So hindi mo pwedeng sabihin, kayo mag-pray, ako hindi na kailangan, banal na ako. Hindi. Follow me palagi. Follow me. Hindi, huwag na akong tingnan si Lord. Nasan siya? Abel. Picturean mo nga, pakita mo sa akin kung nasan siya. They cannot see Jesus, but they can see you. Kaya sabi ni Pablo, follow me. Bakit? Ako nakikita niyo eh. Ako nakikita ko si Lord, ako susunod sa Kanya. The more I become like Him, the more you become like me, hanggang dumating ang panahon, hindi nyo na kailangan, dumiretso na kayo. Pero hanggang kailangan yung panel ng props, ako maging props. Follow me as I follow Christ. Amen. See? So, that's our goal here. Okay? Home system muna. Huwag nyo munang isipin ito, ha? At least, sinare na sa inyo ni Pastor Ver. Meron na kayong idea dito at saka sa school system. Na sold dito, di ba? School of Leaders 1, 2, and 3. Maganda po yun. Pero sa ngayon, ito muna. Dapat, bago mag-asawa at manganak, maghanap mo ng bahay. Hindi, makikita na kami dun sa tatay namin. Huwag ganyan. Ha? Huwag ganyan. Huwag kayong makitira. Ang sabi mo sa Bible, for this cause shall a man leave his father and mother. Kaya nga, pastor, doon kami po sa asawa ng magulang ng misis ko. Mali pa rin yun. Pag wala kayong bahay, huwag muna kayong mag-asawa. Ha? Ibig sabihin nun, yung faith nyo, alam nyo, mas madali kumuha ng bahay kaysa sa asawa. Ha? Mas madali. Kung hindi nyo kaya ang faith nyo sa bahay, kaya nyo kaya sa asawa. E paano kung high maintenance ang asawa nyo? Ako, sinasabi ko talaga sa mga dalaga sa church ko, ang isa sa mga dapat yung itanong sa yung lumiligaw sa iyo o yung nililigawan ninyo, can you afford me? Bakit? Anong number one cause ng fights between husband and wife? Money. Exactly. Money. Yun ang pangalan ng kapitbahay, si Money. Ang pinagawa yan? Mas gwapo kaysa sa akin. Doon palagi nakatingin si Mrs. Hindi. Pera, di ba? So, sa umpisa pa lang, iset na natin. Can you afford me? See? Pag hindi pa nagtatrabaho, ay nako. Inday, huwag muna. Pahanapin mo muna yan ang trabaho. Estudyante pa, lalo na. Patapusin mo muna, anong tatrabaho? Saan siya magkukuha ng trabaho? Hindi pa tapos mag-aaral? Hindi pwede yan. Hindi cheap ang aking anak. So, kailangan, hindi rin cheap ang kanyang asawa, mapapangasawa. So, kailangan nakapagtapos ng kolehiyo. Kailangan may trabaho, o kaya, mas maganda, may sariling negosyo. Mas okay pa yun. Pag wala pang trabaho, I tell you, pag wala pang trabaho yan, tapos you get married, ikaw ang susustento sa kanya. Tamad yan. Walang, just hindi, mahirap maghanap ng trabaho, hindi pahiramin mo ang faith mo. Hindi pa born again, lalo na! Hindi pa pala born again. Sisipain ko yun eh. Lalapit-lapit sa anak ko eh. Hindi pa born again. Pwede ba, ma-born again ka muna? Oo nga ako sir eh. Kaya gusto kong pumunta sa church. Maghanap ka ng ibang church ha? Tapos uupo ka dito sa tabi ng anak ko. Ibang klaseng evangelism yan. Ma-born again ka muna doon sa kabila. Tapos pag okay ka na, pwede ka na pumunta dito. Pero sabihin mo muna sa pastor mo, huwag ka basta aalis. Tawag doon, bastos, di ba? Makikikain doon, tapos biglang aalis, hindi man lang nag-thank you sa pastor. Tapos hindi nagbabayad, tithes and offerings. Kakain sa restaurant, aalis bigla, hindi nagbayad, hindi pwede yun. Makikikain ka dito, mag-tithes ka, mag-offering ka.
Otherwise, may police kami sa church. Okay, biro lang yun. So very important, home system. Develop their mindset, get the cell groups ready. Okay? Okay. And then next time, we'll talk some more about ito na, maternity system. Kasi ito yung yung school system, medyo madali-dali na yun eh. Usually, yung pinakamahirap yung umpisa. Yung unang hakbang. Yung unang hakbang, ang pinakamahirap. Kaya ang gawin mo, skip mo na lang yun. Punta ka na sa pangalawa. Para tuloy-tuloy na. Di ba? Yung sabi nga nila, yung unang buhos lang ang pinakamahirap sa lamig. O di tapon mo yun, yung pangalawa ng gamitin mo. Natuto ko yun sa Baguio. Sobrang lamig. Nung wala pa ako sa hotel, doon ako sa mga cottage. Tapos walang heater, yung una talaga ang lamig-lamig. Natutunan ko. Tapon mo yung una. Yung pangalawa, okay na yun. Ayos. Di ba? Ang galing mo tumawa. Punta kayo sa Baguio sa Elders Day. Natin lang natin. Tatawa pa kayo. Pagpasok nyo sa Benitez Hall, asun-asun na kayo. Okay, so anyway, yun. And then we'll talk about this next time. Next Thursday, we'll talk about this one. Maternity system. We'll talk about the different ways, but we will master one first. Yung tinatawag na one verse evangelism. Yun ang pinakamadali. Sa akin, pinakamadali. Yun ang pinapamaster ko sa mga members ko. Yung iba nahihirapan pa. So meron akong ibang ginagawa para matulungan namin sila hanggang ma-master nila ang OVE o yung one verse evangelism.